Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. I just want to send a quick video to thank everyone for the massive amount of support that I've been getting on social media. Everyone has been really, really nice and supportive, and I really appreciate that. It's nice to be home. I'm back home in Louisiana, enjoying a beautiful day outside. And again, just thank you guys for all the support, and keep watching. Okay, bye. Alam nyo, isa to sa mga pinakamadidilim na modern stories na nai-discuss natin, miski dito sa channel. What makes this more interesting is that this is a story na kasalukuyang nangyayari. In fact, gumawa ako ng first part nito. Kung gusto nyo mapanood yan, ilalagay ko sa ilalim. Kwinento ko yung nangyari kay Gypsy Rose at ang ginawa sa kanya ng nanay niya. At hindi na natuloy yun. Napakaraming nagsasabi sa akin na ano na pong nangyari. Pero ngayon ko lang ulit nadagdagan kasi ngayon lang ulit siya natuloy talaga. Kung gusto mo marinig ang buong kwento, ilalagay ko sa ilalim yung link. Panoorin mo ng buo. Mas maganda kung panoorin mo bago natin ituloy ito para alam mo rin yung kabuuan, no? At kung bakit ganito yung reaksyon ng mga tao sa kwentong to. Pero bago yan, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Nasa ilalim yung mechanics. Sundin nyo lang yon at sagutin yung question of the day natin kung gusto nyo manalo ng 1,000 Gcash giveaway. So ito kasi yung nangyari. Bubuo rin natin para maintindihan ng mga bagong dating dito. Kwento to ni Gypsy Rose Blanchard. Siya yung babae na makikita mo sa picture niyan. Kung makikita mo siya, talagang parang masasabi nung, ay, ang daming sakit nitong batang to. Ang daming nangyayari sa kanya. Ngayon si Gypsy, naniwala siya buong buhay niya, no? Isinabuhay niya na meron talaga siyang sakit. Na umuubo siya, hirap na hirap siya, hindi siya makalakad. Maraming mga nag-aabot sa kanila ng pera, tulong, pagkain, at kung ano-ano pa dahil nga dyan sa mga quote-unquote sakit na meron si Gypsy. In a way, dito na rin kumukuha yung nanay niya, no, ng pang-araw-araw nila at parang naging trabaho na sa kanila. Kung makikita mo, no, lahat ng dokumento, napakakapal yan. Laging hawak nung nanay ni Gypsy. Ito yung sakit niya, ito yung nangyari nung bata siya. Ganun yan, ikukwento niya pa lang, papakita niya na yung mga pruweba. Ngayon, sabi nga nila, diba, pag pinaulit-ulit mo ang pagsisinungaling, miski ikaw maniniwala na rin. And for some reason, siguro naniwala na rin yung nanay niya at si Gypsy mismo na meron talagang sakit si Gypsy. Hanggang sa napapatanong si Gypsy Rose, no? Bakit ganito? May mga bagay na hindi nagtutugma dun sa mga kwento ng nanay niya, sa mga iniinom niyang gamot. Hanggang sa napaisip siya at tinesting niya lalo kung ano yung nangyayari na may mga bagay pala na hindi niya dapat iniinom. Nalaman niya yung ganung mga bagay. Kung tutuusin mo ha, ang dami ng mga ini-inject, mga gamot na kung ano-ano na hindi naman pala talaga kailangan ng katawan ni Gypsy. Ang tawag dito ay Munchausen by proxy. Yun yung ginagamit nila kung saan, yun nga, napapaniwala na meron talaga sakit. It is a form of control and torture, no? Psychological control sa kanya. Mula nung namulat si Gypsy, dito na nangyari yung ikalawang parte ng kwentong to. Kung saan merong lalaking pumasok sa buhay niya, no? Sinubukan nila maging mag-shota, ayaw ng nanay niya, hanggang sa isang araw, humingi siya ng tulong dun sa lalaki, patayin yung nanay niya. At isa ito sa mga pinakamalalagim na pangyayari, sabi ko nga sa inyo, in modern times. Isipin mo kung makikita mo yung murder scene nito, mapapraning ka talaga. Ang tanong ng mga tao, dapat bang parusahan si Gypsy sa ginawa niya sa nanay niya? O kumbaga parang self-defense niya lang to, na isa lang din siyang biktima? Yan ang mga naging tanong ng mga tao, no? Although marami sa ngayon ha, napakaraming sumusuporta sa kanya, no, na isa lang siyang biktima at deserve niya na makawala. Pero ano yung nangyari kay Gypsy? Mula yung kalagim-lagim na pangyayaring yan, 8 years siyang nakulong. This happened in 2015. Talagang pinag-usapan
nagkaroon ng TV series, naging discussion sa mga katulad ko ng mga content creators talaga, no, ng mga mahihilig sa mga horror at true crime stories. Maraming mga tao na nagsasabi na hindi dapat siya makulong dahil nga biktima lang siya, pero maraming nagsasabi na kahit ano pa man yung nangyari, alam niya, aware siya, at kasalanan niya yung ginawang pagpatay doon sa nanay niya. Naging discussion yan, napakahabang discussion, pinag-usapan, naghintay tayong lahat until one day, may nag-post ng video na ito. Hey everyone, this is Gypsy. I'm finally free. Tahimik na nag-abang ang lahat hanggang sa bago matapos ang 2023, na-post niya na itong video na to, nasabi niya, I'm finally free. Sa ngayon, 32 years old na siya. Imaginein mo, 32 years ang nawala sa buong buhay mo dahil sa ginawa ng nanay mo. Masasabi na natin, no, na dito pa lang talaga, totoong mag-uumpisa yung buhay niya na para sa kanya. Kasi bukod dun sa nakulong pa siya, di ba? Hindi niya talaga na-explore kung ano yung mga dapat niyang gawin. Umamin siya sa korte na humingi siya ng tulong dun sa ex-boyfriend niya. Pakita natin yung picture ng ex-boyfriend niya. Nalaman ko na nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. No, medyo, I think, mentally may problem din yung boyfriend niya kung hindi ako nagkakamali. Pero ayun na nga yung nangyari. Ang usapan ngayon dito is yung bagong buhay na meron si Gypsy Rose na ikinatutuwa ng napakaraming mga tao sa buong mundo. Mula na makalaya siya matapos yung Pasko, no, napakagandang Christmas gift din sa kanya, naging busy etong si Gypsy sa pagpo-post tungkol sa bago niyang buhay. At makikita natin na puro normal, nakakatuwa makita na ma-appreciate niya yung normal na buhay. Sa loob din kasi ng kulungan, ikinasyal siya kay Ryan Scott Anderson na isang special education teacher sa Louisiana. Yung mga normal na bagay kasama yung asawa niya na pinopost niya ay yung pagpunta sa mga spa, di ba? Pag-shopping, tapos meron pa siyang welcome party kasama yung asawa niya. Masaya yung mga tao na nakikita na na-enjoy niya for the very first time yung buhay na para sa kanya. Sabi niya sa isang video, it's nice to be home. Marami rin kasi siyang ine-expect na mga magagandang bagay na papunta sa buhay niya na I think pagkakakitaan niya ng napakalaking pera din. Bukod dun sa mga palabas na na-discuss nga natin, meron siya ngayon yung documentary i-release na The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard. Kung saan, sabi niya, ikukwento niya, hindi daw kung nangyari sa kanya at sa nanay niya, kung hindi sa mga bagay na natutunan niya sa pangyayari at sa mga bagay na natutunan niya sa loob ng kulungan. Alam mo ha, kung ako yung tatanungin, masasabi ko na I think dire-diretso na magiging maganda. I think enough na yung 32 years, no? Sa mga kamalasang nangyari sa kanya at simula ngayon magiging maganda na yung buhay niya. Sana nga lang, no, huwag tayo mabigyan ng plot twist. Marami rin kasing ganyang kwento Masaya yung mga tao sa pagkakalaya niya. Marami nagsasabi na yung mga taon ng pag-aabuso sa kanya ay dapat mabawi niya dito sa bagong buhay na meron siya. Kasi malaki rin yung chance na ikinamatay niya yung mga pinag-i-inject sa kanya, pinainom sa kanya, di ba? Marami yung mga katulad ko na, gaya nga nasabi ko kanina, nalaman yung kwento niya doon sa palabas na The Act. Yung umarte doon, no, si Joey King, napakagaling kung mapapanood nyo. Naniniwala din siya na dapat malaya itong si Gypsy Rose at dapat ay nagte-therapy daw. Therapy, napaka-importante talaga rin ng therapy. I just hope she lives a peaceful life. Free of people who want to control her. Hindi lang siya at tayo lahat. Imagine mo, napakarami ng mga tao na nakaka-experience na ng Munchausen by proxy. Ang hirap doon, nakakaloka yun. Eto, para sa ating question of the day. Medyo controversial to, pero gusto kong malaman din yung opinion nyo. Naniniwala ba kayo na dapat maging malaya si Gypsy? O naniniwala kayo na deep down inside, meron pa rin talaga siyang kasalanan doon sa pagkamatay ng nanay niya? Gusto kong malaman ang sagot nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III. Papaalam. Hey everyone! Happy New Year's Eve! I'm about to celebrate with my family. I have my dad and my stepmom Christy here, and of course my husband. So we're looking to bring in the new year together. It's going to be really awesome to have some family time after so long. So to everyone watching, Happy New Year's Eve. Bye.